our channel. Nandito tayo ngayon sa SM Marikina. At ngayon, kung gagawin natin dito, so of course, dito tayo mag-vlog. So ano bang klaseng vlog ang gagawin natin dito ngayon? So, hindi naman lingid sa kaalaman natin na meron ng The Movie, Ang Gabi ng Lagim, which is matagal nang ina-announce ni Jessica Soho na magpapalabas nga sila since 2024 pa niya sinasabi. So ngayon, palabas na nga dito, this 2025. Actually, it is airing or viewing, palabas na sa iba't ibang locations dito sa Pilipinas. Pero itong SM Marikina napili ko na papanooran ngayon. So, ang oras na ba? So, gabi na. Siguro around 8:30 na ngayon. Kukunin natin schedule yung pang 9:45. Siguro yun na yung last showing. So, ay, ito nga yun. Ayan. Nakikita nyo ba? Ayan o. Ayan, kita nyo? Ito yung mga palabas nila ngayon. Ayan o. Ayan, mayroong Jujutsu Kaisen. 390 pala yung ticket. So, yung Gabi ng Lagim, I guess 390 din. Okay. Tara na, pila na tayo. Kunti lang yung pila ngayon ha. Hindi siya mahaba. Ito tayo dumaan. So ayun yung Gabi ng Lagim. Yan. Te, magkano yung Gabi ng Lagim? 90. Isa nga po. So, 390 ngayon yung Gabi ng Lagim. 8 po. A8. A8 po. Ito. So, ito siya. Ang cute to. Ang cute. Kasugat pa tayo kanina. Nag-ahit tayo. Pumupuro natin pakahit. So, ito. Saka yung change natin. Mamaya pa pwede pumasok, ate. Saan po yung Cinema 4? Dito po. Tapos pa ganun. Okay. So ayun, after 1 hour of waiting, naging na tayo for 1 hour. So ngayon nga, papasok na tayo sa loob. So ayan, nakikita nyo ng Cinema 4. Kasi natin, ayan. Cinema 4, andyan yung Gabi ng Lagim. So dyan tayo manunood, okay? Makasitahin nila ako dito, doon tayo video. So ito yung ticket natin. Ayan. Ito. Pasok ko tayo sa Cinema 4. Ito yung Cinema 4. Pasok tayo dito. Cinema 4. Dito tayo papasok. Ayan. Ang liit ah. Ang liit pala dito sa SM Marikina. Ang liit lang pala. So ayan, ito na yan. Tapos tingnan yung mga upuan ng kakaiba. Ang ganda ng mga upuan, akala mo nasa ibang bansa tayo. So ayan, katatapos lang natin manood. So ito, credits na siya oh. Tapos na. Sakto number 8 pala yung upuan ko. Birthday ko November 8. So ayan, sakto. Ayan. So ayun. Magsasarado na pala yung SM Marikina. Sila yung mga nanood na bata. Yung mga batang nanood. So magsasarado na nga yung SM Marikina. Or kanina pa siya sarado siguro. Closing na. Halos nakapatay na lahat ng ilaw ngayon. So yung story pala ng Gabi ng Lagim is medyo relate siya sa Shake, Rattle and Roll. Tinatlo na din niya sa isang pelikula. May 3 mini movies na well, masasabi ko rin na talagang based on Gabi ng Lagim nga rin siya na sa TV. Parang ginawa lang ng konting mas pinahaba na kwento, ganun. Tapos parang ginawang Shake, Rattle and Roll na sa isang pelikula may tatlong mini movies na parang ginaya nga yung concept sa Shake, Rattle and Roll.
So, first pelikula is si Pochong nga na galing based on Indonesia. May isang seaman doon na lagi siyang minumulto ni Pochong, which is isang seaman nga na may third eye. Ang gumanap is si Miguel Tan Felix. Honestly, hindi ko masyadong nagustuhan yung movie na yung episode 1 na Pochong kasi kumbaga medyo boring siya ng konti. Kaya medyo parang hindi rin okay sa akin. Maraming mga cheche-bureche, maraming mga paganon-ganon na parang hindi naman masyadong importante para dun sa storyline ng movie niya. Hanggang sa ang nangyari nga, ayun na nga, minumultusan ni Pochong, tapos may mga namamatay-matay sa barko. Every time na magpapakita si Pochong sa kanya, may mga namamatay-matay dun sa barko na sinampahan niya. So episode 2 naman is Berbalang. Ayun, okay yung kwento niya. Berbalang is masasabi mo na para siyang aswang, parang wakwak, ay may pakpak, tapos may mga matutulis na kuko, may mga pangil, kinakain niya bangkay. Na isang isang twist is kung nanonood kayo ng Batang Quiapo, yung character na si Pablo, siya yung Berbalang doon, tapos kapatid niya si Sanya Lopez. Hinahanting na si yung Berbalang doon, pangalan niya doon Cain. Tapos yung protektahan siya ni Sanya Lopez. Yung sasabi, umalis ka na dito kasi delikado ka na dito, parang hinahunting ka na kasi alam na ikaw yung Berbalang, ganyan. Tapos ito na nga sa episode 3 naman, para siyang laki ng Christmas tree, oh. Para siyang exorcist na yung sinasabi is parang basta parang pelikula ni Keanu Reeves dati na Constantine, tapos may mga exorcist din. So may dalawang pare doon kasi nga Jillian, siya yung sinasaniban. Parang pinaalis nila yung kaluluwa doon, tapos kailangan ma-extract nila yung devil na sumanib kay Jillian Ward. Hindi pala kaluluwa. So as I've learned from that movie is kailangan hindi matalsikan ng dugo yung pinto ng bahay ninyo, kasi pag natalsikan pwedeng may saniban na demonyo isa sa inyo na kapag natalsikan na kahit na anong dugo, kasi accidentally natalsikan nga, and then ang nangyari parang nasaniban siya ng demonyo dahil nga for that reason. So ayun, yung dalawang pare, in-extract nila kay Jillian Ward yung devil na sumanib sa kanya, and they live happily ever after. Pero base sa mga nakita ko sa movie, yung Berbalang is may year disclosure way back 1967, yung Pochong wala, and then yung Sanib is way back probably 2021 siguro yun. Kasi nung mga panahon na yun, mukha siyang 2021. Yan. Tapos ito, labas na tayo ngayon dito sa SM Marikina. Currently siguro nga 11:30 PM na. So maghahating gabi na in 30 minutes. So maraming salamat sa panonood mo at walang sawang suporta. And sorry sa mga spoiler, pagpasensyahan mo na. And as always, thank you so much for watching. Goodbye.